Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question, which is ako yon. Rule number 2 natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung merong tama or mali, yes or no, sagot muna doon sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical o hindi categorical, next question ka agad, walang paliwanagan yan. Rule number 4 natin, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5 natin, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari ka na magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa pinag-uusapan. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina, either bawasan ko na 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Alam nyo na to? Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin. At moderator decision is always final. Rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito, Pastor Wimpy? Yes. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative dito, Brother Junri? Yes, Bro Ras. Ayan, yan yung ating kumpirmasyon. At bago yan, syempre gusto ko munang magpakilala ang dalawang speaker natin ngayon, dalawang magigiting na debatista. Mauna na ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Nakamute ka, Pastor Wimpy. Ako pala. Okay. Magandang gabi sa lahat, no? Magandang gabi sa lahat at magandang talakayan to. Ang purpose nito is hindi formally talagang debate, kundi marami tayong matutunan, no? Dahil kaya natin masuri ating paniniwala. At higit sa lahat, ang napaka-importante na sa ating pag-aaral ay magsuri rin tayo sa Biblia. So, ang panalangin ko na lahat tayo gabayan ng Banal na Espiritu para buksan tayo sa katotohanan. Dahil sa katotohanan lang tayo mapapalaya eh. Kaya lagi ko sinasabi, lagi ko itong sinasabi, siguraduhin mo, paniniwala mo ay ango sa Biblia, sa kaligtasan sa Biblia. No? Dahil ang kaligtasan ay binibigay dito lang sa lupa, hindi sa kabilang buhay. Pag nagkamali ka, wala kang pwedeng sisihin kundi sarili mo. Hindi mo pwedeng sarili ibang tao kasi ikaw ay may sariling isip at desisyon. Kaya God bless sa aking ka-debate. God bless sa lahat ng mga tao sa loob ito na pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Hesus. Amen. Okay, yun. At that is Bro Wimpitan ng Born Again, isang pastor. At syempre yung ating negative din. Pakilala ka, kapatid. Yes, Bro Ras, maraming salamat no, Mr. Moderator. Mga kapuntos, kilala niyo na po ako, no? Ako po si Bro Junri ng South Korea. Dito po ako nakabase ngayon dahil nagtatrabaho. Ang mangyayari po ngayon ay isa pong maginoong talakayan, no? Paglilinaw sa kung ano ba talaga ang concept ng salvation, no? Na itinuro sa atin ng mga unang Kristiyano. Specifically yung mga apostol na inutusan natin Panginoong Jesucristo. So yun lamang po at naway marami kayong matutunan sa gabing ito. God bless us all po. Ayan, at gusto ko munang i-shoutout pala yung lahat ng nasa live viewers. Paki-share ang live na ito para marami yung makinig sa ating debate. Ayan, at yun, simulan na natin ang ating talakayan. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Brother Pastor Wimpitan ng Born Again. 10 minutes, bro. Your time start now. Okay, magandang gabi uli. Magandang topic, no? One same is always same. Kasi ito yung topic na medyo hindi napapag-usapan sa tingin ko at napapanahon na dahil kahit sa simbahan namin, no? Hindi to gano'n tututuro kasi medyo delicate tong subject na ito. Pero ano bang ibig sabihin ng one save is always save? Itong sabi sa Biblia, no? Ang one save is always save ay koneksyon sa grasya o grace ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng grace ng Diyos? Ibig sabihin, nung nagkasala si Eva at Adan, hindi dapat sila bigyan ng kaligtasan, pagmamahal,
pag-ibig ng Diyos o anumang bagay. Dahil ay Diyos eh. Hindi na dapat eh. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, mapagmahal, binigyan ng pagkakataon na mapagpatawad ng magligtas. Kaya kung mababasa mo sa Genesis chapter 3, no, verse 21, no, mismo ang Diyos ang nag-initiate sa kay Adam and Eve na humingi ng kapatawaran sa kanya. Ang sabi ng Diyos, nandito kapatawaran, tatanggapin niyo ba? Tinanggap ni Eva at Adan. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung galit niya sa parusa, dahil ang batas ng Diyos, pag nagkasala ka ng isang beses lang, automatic impyerno eh. Romans 6:23. E nung nagkasala si Eva at Adan, lumapit ang Diyos kay Eva at Adan, lumapit sila Eva at Adan, humingi ng kapatawaran, kasi alam nila mapapatawad sila, pinatawad ng Diyos. Yung galit ng Diyos, ipinuhusaan sa tupa. Kaya mababasa mo sa Genesis 3:21, no? Yung tupa, pinatay ng Diyos, yung galit niya kaparusa, doon binuhos, hindi kanino? Kay Eva at Adan. Kaya si Eva at Adan, bumalik uli yung kaligtasan nila. At ang maganda roon, simula noon, hanggang namatay si Eva at Adan, marami silang kasalanan, di ba? Ba't hindi na walang kaligtasan? Kaya ang ibig sabihin ng grace. Hindi natin deserve na maligtas, hindi natin deserve patawarin, hindi natin deserve para makasama Diyos dahil sa pag-ibig niya, dahil sa mercy niya. Binigyan tayo ng pagkakataon na maniwala sa kanyang anak. At pag naniwala sa kanya, secure ang salvation natin. Ang grace ng Diyos ay hindi nababayaran. Hindi ito na nagagawa sa mga sakripisyo mo. Ang salvation ng Diyos ay hindi mo pwedeng pagtrabahuhan o para makuha mo. It is not based on performance and how much achievement. Hindi sa laki ng ginawa mo para sa Diyos para iligtas kanya, para bigyan kanya ng biyaya. Hindi. Mismo binigay ng Diyos yung libre, wala kang ginawa. Wala kang partisipasyon. Wala kang obligasyon. Walang kondisyon ng Diyos. Ito, bago kita bigyan, si Adam and Eve, binigyan kayo ng buhay, di ba? Bago kayo, ipagpatuloy ang buhay na walang hanggan nyo. Kailangan gumawa kayo ng mabuti. Kailangan magsakripisyo kayo sa akin. Kung hindi, aalisin ko kaligtasan nyo. Walang ganun. Kaya nga gift eh. Pag naranasan mo bigyan ka ng gift sa December, pag binigyan ka ng gift, wala kang namang ginawa. Wala ka namang binigay na pera sa kanya. Ibigay lang sa'yo. Out of what? Sa goodness ng Diyos. Kaya ang grace ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay hindi nababayaran sa mga mabubuting gawa. Kahit 1 milyong panggawa mo yan, at hindi mo tinanggap ang kaligtasan, kapatawaran ni Jesus, ay hindi ka maliligtas. Ano sabi sa Osas? Ang Osas, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat, yung past sin mo, present sin, and future sin. So, ibig sabihin, kaya nga sabi sa Hebrews, wala rin siyang dapat bayaran kasi binayaran niya lahat. Kung baga sa bangko, halimbawa, may anak ko, ito, 10 milyon para sa anak ko. Pati lahat expenses niya, pag-aaral niya, hanggang mag-asawa, lahat bayad na. Ganon din yun. Si Jesus, binayaran niya yun. Yung past sin mo, present sin mo, and future sins mo. Kaya ligtas ka na secure. Halimbawa, sa future, nagkasala ka, bayad na. Kaya ang osas, hindi nawawala alin ang kaligtasan. May nagsabi na, may nagsabi na tatakbo daw sila. Kahit tumakbo ka hindi mawawala kaligtasan Ba't ikaw malililigtas sa sarili mo o ang Diyos? Kaya yung covenant ng cross, sa krus ng Kalbaryo, yung Last Supper, sabi ni Jesus, natakot na yung mga tao He who eat my blood, drink my blood, and eat my flesh, shall not inherit the kingdom of God. Natakot yung mga Hudyo. Hindi literal yun Ang ibig sabihin ni Jesus doon, maniwala ka sa dugo ko, simbolo ng cup. Maniwala ka sa sakripisyo ko, simbolo ng ng kamatayan niya, yung katawan niya. Doon ka maniwala na sa kaligtasan ko, sa kamatayan, kabayaran ko, doon ka maliligtas. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Kaya ang osas ay hindi nawawalang kaligtasan. Okay, verse. John 6:39. Sabi rito, Jesus Christ, and this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all. Walang mawawala. I will raise them at the last day. John 10:28, I gave them eternal life. They shall never perish. Hindi sila, perish? Hindi na pupunta impyerno. Hindi sila mamamatay sa impyerno. Mabubuhay sila. Yung physical na perish, ibig sabihin, pag namatay ka, yung lumang katawan mo, patay, pero bibigyan ng bagong katawan. Pero yung kaluluwa mo nasa langit. Kita mo na. Sabi rito, ang kaligtasan ng Diyos ay tapat. If we are faithless, pag wala na tayong paniniwala, He remains faithful. Patuloy siyang faithful sa'yo. Kung ang Diyos ay faithful sa kaligtasan mo at ikaw ay hindi na faithful,
siya ay faithful pa rin. Paano hindi ka maliligtas? Lahat ng kumakanta ng the steadfast love of the Lord never ceases, no? Tapos nawawalan kaligtasan, paano magiging steadfast ang love nun? Paano nawawala His love never ceases, di ba? Hindi lang ang kaligtasan ng Diyos ay tapat, pati pag-ibig niya. Di ba? Kaya nga ang Diyos, pag hindi ka sumusunod sa kalooban niya, dahil tapat siya, papaluin ka niya. Pero hindi nawawala kaligtasan mo. At sabi rito, 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Paano mawala kaligtasan? Wala ka ng faith, backslider ka na, lumayo ka na, tapat pa rin siya sa'yo. Parang isang manliligaw, ayaw ng babae sa kanya, tapat pa rin siya, hinahabol pa rin niya. Ganun ang Diyos. O paano mawala kaligtasan mo? O ito pa, sa Hebrews chapter 6 verse 20 to 20. For we have this hope and anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary. Anong may inner sanctuary? Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, umakit sa langit, nakapasok na dun sa looban ng templo o sa trono ng Diyos, inoffer niyang dugo. Ano ibig sabihin nun? Nung si Jesus, hindi pa namatay sa krus ng Kalbaryo, may mga last 3 minutes. May mga saved na sa Old Testament, nasa langit sila, hindi sila makapasok sa trono ng Diyos, pero nasa langit sila. Nung namatay si Jesus, pumasok sa inner sanctuary, nakapasok sila din sa trono ng Diyos. Nakita nila ang mukha ng Diyos. Kaya nga sabi nga rito Jesus has entered on our behalf. He became the high priest forever. Ano ibig sabihin high priest forever? Forever siya, eternally, nag-i-intervene. Paano to alaklag kasala? Panginoon, napatawag ko na yan. Naniwala sa akin yan. Bayad yung kasalanan niyan. Past, present, future, bayad na. Paano mawala kaligtasan mo? Ito pa, Hebrews chapter 7, verse 24 to 25. But because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Bakit permanent? Forever siya, nag-i-intervene sa atin. Napatawad na tayo, yung mga naniniwala. Therefore, He is able to save perfectly. Kita mo na. Ibig sabihin, perfectly secure. Paano mawala kaligtasan? Si Adam Eve, saved by grace. Sa future, nagkakasala sila, ba't di nawala kaligtasan? Si Noah, hubot-hubad, nagkasala, naglasing, ba't di nawala kaligtasan niya? Dinami pa yung mga anak niya, nagkasala, ba't yung mga anak niya ligtas? Ba't si Noah ligtas? Si Abraham, sa Romans chapter 4, verse 2 to 3, sabi ng Diyos kay Abraham, hindi mo pwede paglaki ang iyong mabuting gawa sa kaligtasan mo. Dahil hindi yan ang tinatanggap kong kaligtasan at di mo kaya bayaran ng kasalanan mo. Anong sabi? Abraham was saved by grace. God disqualified the works of Abraham. Kaya hindi tayo maliligtas sa mga mabuting gawa. So kung hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa, paano mawala? Mawawala ang kaligtasan kung si Jesus mismo ang gumawa ang ating kaligtasan. Diba? Ito pa, ang dami kasalanan ni Abraham. Dinala niya asawa niya. Last 1 minute. Dinala niya asawa niya. Binenta niya asawa niya. Diba? Nagkagulo pamilya. Ang dami niya kasalanan. Ba't nagdas pa rin siya? Si Isaac, ang dami kasalanan. Anong ginawa niya? Binigay niya yung blessing kanino? Kaya Esau, hindi kay Jacob. Alam lang nga ni Isaac na deceiver tong si Jacob. Bakit hindi siya nag-pray agad para humingi ng guidance para ibigay yung tamang blessing? Nagkasala, but saved pa rin. Kaya nga sabi nga rito, sa Matthew 8:11, I say that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, Jacob in the kingdom of God. Sa Old Testament, osas na. Si Abraham, mga prophets saved na. The same with the New Testament. Hindi na wala kaligtasan, ang daming kasalanan. Kaya paano mawalang kaligtasan? Kaya sa Old Testament, lahat ay saved. Saved by grace. Grace, undeserved natin. Wala tayong partisipasyon sa biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Wala siya nagbigay. Kung tatakas ka sa kaligtasan mo, hindi ka makatakas dahil ibigay niya sa gift. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Pastor Wimpy Tan ng Born Again. At yung pinag-uusapan pala nila ngayon ay patungkol sa OSAS. So syempre yung ating affirmative dito si Pastor Wimpy. At negative naman yung magtatanong ngayon. Bro John Ray. At bibigyan kita bro ng 7 minutes sa iyong unang pagtatanong. Set ko lang yung iyong time. Okay, so 7 minutes bro. Your time start
now. Tanong. Yes. Okay, unang tanong, Pastor Wimpy, nasabi mo kanina na ang salvation ay hindi pinagtatrabahuan. Tama ho ba yun? Narinig ko? Yes, hindi siya pinagtatrabahuhan. Kasi gift yan eh. Ang gift, hindi mo pinagtatrabahuhan, pinaghihirapan. Hindi mo ginagawa sa sakripisyo, kapalit ng gift yun. Hindi. Kaya nga, gift is free. Free gift. Walang ginawa ang tao para maligtas sa sarili niya. Libre. Okay. Next question. Nabasa ho nyo ba ang Philippians 2:12? Nabasa ko na. Ano ang sabi doon? Ikaw magbasa kasi nag-uutos ka. Ano maganda ikaw na lang kasi mas maganda ikaw magbasa kasi hindi ko nakahawak yung Bible. Okay, work out your salvation po, Pastor Wimpy. Ano ho bang pagkaintindi sa work out your salvation? Pinapatrabaho ba yung kaligtasan o hindi? Ang sabi niyan, work out your salvation. Hindi ibig sabihin ang salvation ay tinatrabaho dahil ang kaligtasan nasa loob mo, hindi na sa labas. Ang kaligtasan nasa loob, within, hindi nasa labas. Ang workout na sinasabi niya, yung salvation, ibig sabihin, after naligtas ka, pag-alalan mo pa mabuti ang iyong kaligtasan, na hindi ka malinlang sa mga deception ng false teaching. Halimbawa, Next question. Okay. Next question. Dahil ipinapalabas mo, ibig ba sabihin nun, hindi mo tinatrabaho o tatrabahuin mo pa rin? Paano ko itatrabaho ang kaligtasan ko nga? Naniwala lang ako eh. Ang naniwala ba, trabaho ba yan? Ang naniwala ba, pinagbayaran ko ba? Ang naniwala ba, pinaghirapan ko? Ang context ng Biblia na maniwala ka, hindi work. Yan ay by faith, hindi works. Kung magsabi ni Pablo, kung mababayad ka sa works mo, you're under the law. Next question. Mamamatay ka sa kasalanan mo. Okay, klaruhin ko lang ulit, Pastor Wimpy, ang konsepto ng iyong tinindigan. No? Ito ba ay ang usas ay nagrepresenta ba to sa kaligtasan na nasa langit na kung saan magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Oo, hindi. Oo, ang osas ay hindi lang representation. Literal ng sinabi sa Biblia, maniwala ka ang kaligtasan mo na ay hindi mawawala. Kung mawawala ang kaligtasan mo, Brad, di araw-araw hindi kaligtas. Kung sabi sa Romans 6:23, isang kasalanan mo pa lang, condemn ka na sa hell. Ilang kasalanan nagagawa mo sa isang taon? Di araw-araw pala. O medyo-medyo, hindi ka naliligtas. Di sa isang kasalanan mo, impyerno ka na. Next question. Okay. Dahil ito ay oo ang sagot mo doon sa kaligtasan, ibig mo bang sabihin, ito ay na-reveal na sa'yo sa panahon kasalukuyan, Pastor Wimpy? Kaya nga tayo may Bible, Brad. Hindi ko malalaman ng kaligtasan kung walang Biblia. Mr. Moderator. Time stop. Yes, okay. Objection so, mo ng objection tanong. yan? Okay. Kaya ang tanong ko po ay categorical, kung ito ba ay na-reveal na sa kanya sa panahon kasalukuyan o hindi? Na-reveal na ba? Oo o hindi? Wait lang, Pastor Wimpy. Sa panahon kasalukuyan. So ina-analyze ko yung objection niya. Yung objection ng ating negative, humihingi siya ng categorical. Ano ngayon, bro? Ano ngayon categorical mo? Yung salvation na sinasabi niya na buhay na walang hanggan na natanggap na daw niya, na-reveal na ba sa kanya ito sa panahon kasalukuyan? Na-reveal mo na ba daw, Pastor Wimpy? Na-reveal na ba sa kanya? Na-reveal na ba sa kanya? Siyempre, na-reveal na sa akin. Okay. Secure na ang kaligtasan ko. Kung hindi na-reveal yan, may agam-agam ako. Pag namatay ako, hindi uligtas. Sabi sa Bible, 1 John 5:13, that they may know that they have merong eternal life. Na-reveal na. Kung hindi na-reveal yan, may agam-agam ka. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Kaya ang assurance Next question. Next question. Dahil na-reveal na sa'yo, Pastor Wimpy, ibig mo baga sabihin, sigurado ka nang aakyat ka sa langit? Siyempre, sinabi ni Jesus Christ, di ba? John 10:28, they shall not perish, I gave them eternal life. Okay, dahil sinabi mong sigurado ka nang aakyat sa langit, ang pagsabi mo ba nito galing sa iyong puso or baka naman propaganda lang para makaakay ng tao? Unang-una, hindi mo alam ang puso ko. Pangalawa, hindi mo kilala. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Simple lang naman po ang tanong ko. Ang pagsabi mo ba, Pastor Wimpy, na ikaw ay aakyat na sa langit, ay galing ba sa iyong, katanungan to, galing ba sa iyong puso? O baka naman propaganda lang para makaakay ka ng tao? Galing ba sa iyong puso ang pagsabi na ikaw ay aakyat sa langit? Okay, so may categorical ito, Pastor Wimpy. Galing ba daw sa puso or propaganda? So, sasagot ka na sa categorical, bro, or magka-counter object muna ka? Hindi, wala akong counter. Sagot ako. Okay, so proceed ka, bro. Oo. Okay. Kung ito propaganda lang, ba't pa ako maniniwala? Objection lagi, Mr. Moderator. Gusto ko marinig yung word na galing ba talaga sa iyong puso? Galing ba sa iyong puso? Oo, okay. Sorry, hindi ko kasi narinig. Okay. Sige, Pastor Wimpy. Sige, sagot. Proceed ka, bro. 20 seconds sa paliwanag, bro. Oo. Kung propaganda lang ito, hindi ako kailangan mag-preach. Para anong pa maniwala ko? Yung mga apostles,
Ba't pa naman binigay ang buhay nila para kay Jesus? Para ano? Iniwan pamilya para kay Jesus? Para ano? Kung hindi totoo ito. Oh. Kung baliw si Jesus, walang maniniwala sa kanya. Nabuhay siya eh. More than 500 witnesses. Ako, hindi ko nakita. Pero yung Biblia, nagpapatuloy maraming witnesses eh. Hindi ba dapat niniwala? Sa korte, merong 500 witnesses. Next question. Okay. Ito ang sunod ko na question, Pastor Wimpy. Nabasa mo ba sa Biblia, Pastor Wimpy? Nabasa mo na ba na pinagbawalan tayong magsabi sa ating puso kung sino ang aakyat sa langit? Nabasa mo na ba ito o hindi pa? Hindi ko maalala pero bigay mo yung talata para malaman ko. Hindi. Ang tanong ko pa sa Mr. Moderator, objection. Ang tanong ko kung nabasa na ba niya? Time stop. Counter Time stop, jet. ah. So, merong objection dito. At ang tanong mo bro, gusto mo siyang pasagutin kung nabasa ba niya? Yes, So, kung nabasa na ba niya na pinagbawalan tayo sa salita ng Diyos na magsabi sa ating puso kung sino ang aakyat sa langit. Okay, so Pastor Wimpy, any counter objection doon muna bro? Counter, una kasi hindi ko alam talata. So paano mag-comment doon? Pangalawa, bigyan yung talata. Pangatlo, wala akong nababasa. Pero bigyan yung talata para ma-discuss natin, di ba? Yun lang. Okay. So malino na po, wala pa siyang nabasa. So, Pastor Wimpy, bali mag-next question tayo bro. Tinatanggi mong sagutin Okay, bro. yung tanong niya. Hindi ko Okay, kasi okay na yun bro. hindi Nasabi ko alam naman eh. niya na hindi pa niya nabasa. Wait lang bro, John Ray. Okay. Pastor Kasi- Wimpy, tama? Kasi hindi ko nga alam yung talata eh. Kaya hindi ko makakomment. Okay. So I think yun na yung sagot niya. Okay, Mamaya so- na lang siguro sa presentation mo bro. So tuloy tayo bro. Time resume bro. Okay, salamat. According to you, yung buhay na walang hanggan ay natanggap mo na, Pastor Wimpy. Tama? Yes. Okay. Ayon ho sa ating Panginoong Jesucristo, kailan niya ibibigay ang buhay na walang hanggan? Sa panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Ngayon, pag maniwala ka, 1 John 5:13, whoever believes the Son of God, that they may know that they have progressed eternal life. Ang kaligtasan, Brad, dito sa lupa binibigay, hindi sa kabilang buhay. Yung mga apostles na ligtas, present times ni Jesus Christ. Kaya ang kaligtasan, bro, binibigay dito sa atin, mga Next lahat question. na maniniwala. Next Yung bang question. sa 1 John 5:13, 13 ba yung pagkasabi mo? 39. Yan ba ay assurance na yung buhay na yan ay yung buhay na walang hanggan na nasa langit o hindi? Kaya nga may eternal life, langit yan, Brad. Ang eternal life, hindi ba langit? Ang eternal life, physical life ba? Kaya ang eternal physical, eternal spiritual, that they may know that they have believed, that they may know that have eternal life. Meron sila eternal life agad sa lupa, binigay na. Kaya pagdating sa judgment day, ang judgment nila, hindi sila maligtas o hindi, kundi ligtas na. Next question. Okay, sinabi ba dyan ng Panginoong Jesucristo na ibibigay niya ora mismo sa pagpapaniwala mo, paniniwala mo sa kanya, sinabi ba niya dyan na ibibigay niya ora mismo ang buhay na walang hanggan o hindi? Yes, Ibibigay ba niya? Yes, kaya nga sinabi niya that they may have, present tense, that they may have. Sa oras na to, sa araw na to, may buhay walang hanggan ka na. Okay. So kung makabasa tayo ng talata na ang Panginoong Jesucristo, Just sinabi 1 minute. niya na ang buhay na walang hanggan ay ibibigay sa panahong darating at hindi sa kasalukuyan. Pwede bang kontrahin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang salita o hindi? Siyempre hindi. Labas mo yung talata para malaman natin. Okay. Sige, basahin ko muna. Ilang minuto? Next question. Last 40 seconds. Okay, then pinapabasa mo. Ito ang sinabi niya sa Luke 18, 29 to 30, no? Diritsok na lang sa 30. Ay tatanggap sa panahong ito ang mas marami pa kaysa mga iniwan niya at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Kanino kami maniniwala sa iyo na nagsabing natanggap na ang buhay na walang hanggan o ang Panginoong Jesucristo sinabi niya na ang buhay na walang hanggan ibibigay niya sa darating pa na panahon? Sasagutin ko ba? Yes, go. Siyempre, tanong Sagutin ko. Mali ang interpretation mo. Ang context yan, sinasabi ni Jesus, ang bawat tumanggap ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. Sa ibang generasyon, ang bawat tumanggap, binibigyan ng buhay na walang hanggan. Ano ba, sa next generation ko? Time. Yun. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At diretso-diretso na tayo. Merong 10 minutes ito para naman sa negative stand. Brother John Ray ng Catholic. 10 minutes bro, bilang negatibo sa topic ngayon na OSAS. Your time start now.
Salamat, Mr. Moderator. Salamat din, Pastor Wimpy, sa pagsagot, no? At magandang gabi once again, mga kapuntos. So, bago ko po ilahad ang aking first negative constructive speech, mga kapuntos, basahin muna natin, no, ang isa sa ibinigay na talat or sulat ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat dito sa 1 John 5:9 para po madali po nating mapagtanto kung karapat-dapat ba o paniwalaan ang pamamahayag, no, ng ating butihing pastor na si Pastor Wimpy. Na ito po ang sabi ni Apostol na Juan sa kanyang unang sulat, if we receive human testimony, the testimony of God is greater, for this is the testimony of God that He has testified to His Son. So kung paniniwalaan na po natin, mga kapuntos, ang patutuo ng isang tao, mas higit nating paniwalaan ang patutuo ng Diyos sapagkat siya mismo ang nagpatutuo nito. Ngayon, hindi ko na po masyadong itinanong yung kanyang mga pinagsasabi dahil wala pong connection doon sa kanyang dapat na tindigan, no, na once saved, always saved. Kaya tinanong ko na lang siya, ayon sa kanyang pahayag na yung salvation daw ay dito pa lang sa buhay na walang hanggan. No, sabi nga niya na i-reveal daw siya sa kanya sa panahon kasalukuyan. Pero malinaw po, mga kapuntos, no? Ang binasa natin kanina kasi hinahanap na yung talata sa Luke 18:28 hanggang 30. Ang konteksto kasi nito, si Pedro nagpahayag sa ating Panginoong Jesucristo na, Panginoon, tingnan niyo po kami. Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ngayon, ang saging sagot po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapuntos, at uyo naman ano naman po si Pastor Wimpy, no? Sabi niya na sang-ayon siya na hindi pwedeng mag-disagree si Panginoong Jesucristo sa kanyang unang sinabi. So ito po ang assurance na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostol na Pedro. Yes, Jesus replied, and I assure you, yan, may assurance talaga ang pagkasabi ng ating Panginoong Jesucristo, that everyone who has given up house or wife or brothers or partners or children for the sake of the kingdom of God will be repaid many times over in this life and will have eternal life in the world to come. Napakalinaw, mga kapuntos, na yung buhay na walang hanggan according sa ating Panginoong Jesucristo at hindi po kay Pastor Wimpy, yung eternal life in the world to come pa po. Kaya nga binasa natin sa Tagalog dito, kanina sa Tagalog, ang pagkasabi, tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Di ba, kay Pastor Wimpy, natanggap na daw niya sa panahon kasalukuyan, pero according sa ating Panginoong Jesucristo, sa darating na panahon po. Ngayon, kayo na po ang mag-judge. According po ni Apostol Juan, if we receive human testimony, the testimony of God is much greater, for it is God who gave testimony. Ngayon po, mga kapuntos, basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pedro naman na siyang sinabihan ng Panginoong Jesucristo kung kailan matatanggap ang buhay na walang hanggan. Binali ba ito ni Apostol Pedro nung siya ang nangaral? At according kay Apostol Pedro, kailan ho ba maire-reveal ang buhay na walang hanggan o ang salvation? Sa panahon kasalukuyan ba according sa pamamahayag ni Pastor Wimpy? O basahin natin sa 1 Peter 3-5, mga kapatid. Ito po ang sabi ni Apostol Pedro. Gamit po natin ay ang NIV Bible, no? Paborito po ito na Biblia ni Pastor Wimpy. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. So yung inheritance po, yun po yung mamanahin natin na buhay na walang hanggan, na according po kay Apostol Pedro, kept in heaven. In King James Version, mga kapuntos, dito, ang sabi po sa King James, reserved in heaven. So yung buhay na walang hanggan, nakareserba pa po yun. No? At ayon po dito sa 5, who through faith are shielded by God's power until the coming of salvation. Kailan daw yung salvation po? Coming pa. Hindi po sa panahon kasalukuyan na natanggap na daw ni Pastor Wimpy, ano? Coming pa po ang salvation. At sabi dito, that is ready to be revealed in the last time. Mga kapuntos, ayon po kay Pastor Wimpy, na i-reveal na daw sa kanya sa panahon kasalukuyan. Pero according po kay Apostol Pedro, yung salvation na coming pa, ready to be revealed in the last time. Ngayon, mga kapuntos, again, according po ni St. John, if we believe human testimony, the testimony of God is greater, for it is God who gave testimony. No? At tinanong ko po siya kaganina nga, dahil ba sa inakala mo, Pastor Wimpy, na natanggap mo na yung kaligtasan, masasabi mo ba sa iyong sarili na ikaw ay aakyat sa langit? Sabi daw niya, yes. At
ito ba ay galing sa iyong puso o propaganda lang? Sabi daw niya, oo. No, pero nung tinanong natin siya, nabasa mo na ba na ang salita ng Diyos ay pinagbawalan tayo na magsabi sa ating puso kung sino ang aakyat sa langit? Yun pala, hindi daw niya nabasa. So, we hope no na this very moment, bigay natin yung talata kay Pastor Wimpy na yan talaga ay pinagbabawal, Pastor Wimpy, sa salita ng Diyos na magsabi sa iyong puso kung sino ang aakyat sa langit. Yan ay mababasa natin sa Romans 10 verse 6. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. But the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down. Kita niyo mga kapatid, napakalinaw po ang pahayag ni Apostol Pablo. Huwag mong sabihin sa iyong puso kung sino ang aakyat sa langit. Yan po ang pahayag ng ating butihing apostol. At dahil daw binababa mo ang Kristo kapag nagsasabi ka ng ganyan. Yan po ang pahayag ng ating apostol na Pablo. Bakit po kaya sinabi ng apostol Pablo na ibinababa mo ang Kristo kapag nagsasabi ka sa iyong puso na ikaw ay aakyat sa langit? Dahil sa 8:34 ng Romans, sa magandang balita, Biblia, ito po ang sabi ni Apostol Pablo, sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos. So ayon po kay Apostol Pablo, mga kapuntos, ang hahatol ay ang Kristo. Kaya nga wag mong sabihin na ikaw ay aakyat sa langit kasi hindi ka pa nahatulan. No, Pastor Wimpy, at ang hatol po ay magaganap po yan after death. No, sabi ho dito sa Romans 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So under pa po tayo, kailangan pa po tayo dumanas ng temporal death bago pa po ang hukom. Kaso buhay na buhay pa po tayo, Pastor Wimpy, para magbigay ng Last hukom sa 3 ating minutes. Salamat, Mr. Moderator, sa ating mga sarili. No, kaya nga ayon po kay kay Pedro, sa Apostol Pablo sa kanyang sulat sa taga-Korinto, unang Korinto 4:5 po, ito po ang sabi ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, mga kapuntos, no? Kaya huwag kayong humatol na wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto at motibo ng bawat isa. So, huwag ho tayong magpalalo, no, na tayo ang magbibigay ng hukom sa ating sarili. Sapagkat napakalinaw dito, huwag ka munang humatol. Hintayin ang Panginoon. No, yan po ang sabi ng Apostol Pablo. At sa kay Santiago sa 4:12, ang sabi po ng Apostol Pablo, ni Apostol na Santiago, no, sa 4:12, ito po ang sabi ng Apostol Pablo, ngunit ang Diyos lang ang nagbibigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Malinaw, mga kapuntos, na yung pagsasabi mo sa iyong sarili na ligtas ka na, natanggap mo na yung buhay na walang hanggan, aakyat ka sa langit, yan po ay kapalaluan. No? Yan po ay unawa mo lang at hindi yan naayon sa salita ng Diyos. Sapagkat according po kay San Pablo, huwag kang humatol, hintayin mo ang Panginoon. Kaya po yung once saved, always saved na ipinangaral ni Pastor Wimpy ngayon, mga kapuntos, ay iba po sa once saved na always saved ka kung nasa langit ka na, hindi po dito sa lupa. No? Yan po ang maling konsepto ng once saved, always saved. At sabi nga po niya kaganina, ang salvation daw ay hindi pinagtatrabahoan. Pero malinaw po nung binasa natin, Philippians 2:12, ang sabi po na Apostol Pablo, work out your salvation. Kailangan yung salvation mo, ipakita mo. Paano mo ba ipapakita? Alangan naman, sumanga ka lang. Di ba? Kailangan mo siyang pagtrabahuan. So work out your salvation. Andyan, pagtatrabahuan mo. Mali yung pagkasabi niya na hindi pinagtatrabahuan. No? At yung pagkasabi niya kaganina, mga kapuntos, mamaya siguro ipaliwanag natin sa second round na yung eternal life na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo, yun po, mga kapuntos, ay pagpapahayag pa lamang na kung sino man ang mananampalataya ay magkakaroon ito. Pero meron po yung kondisyon. 19:17 ng Mateo, according po sa ating Panginoong Jesucristo, if you want eternal life, obey my commandments. Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa isang salin ng Biblia, no? Itong Greek Interlinear English, ayon po dito sa Greek Interlinear English na Biblia, mga kapuntos, sa John 3:36,
if you believe in Jesus Christ, you will have eternal life. But if you disobey Christ, you will have no life. So, kailangan po ng condition, kailangan mo sumunod after mo manampalataya. Hindi po yun, yung pagpapahayag ng ating Panginoong Kristo. Time. Salamat po, Mr. So, Moderator. Okay, at dyan natatapos ang unang pahayag bilang negatibo, Brother John Ray ng Catholic. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. First cross ito ni Pastor Wimpy Tan ng Born Again. 7 minutes, bro. Your time start now. Tanong. Nakamute ka, bro. Pastor Wimpy. Yan na muna natin. Ayan. Okay na ba? Okay, bro. Okay, sabi mo sa 1 John 1:9, 5:9 nawawala ang kaligtasan. Tama ba ako? Hindi po yun ang sinabi ko. Mali po yata yung narinig niya, Pastor Wimpy. Ang sabi ko, ang 1 John 5:9, ang sinabi doon, if we receive the testimony of man, the testimony of God is greater. For it is God who gives testimony. Ang ibig kong sabihin, ang ginamit ko yun para malinawan ang mga nakikinig ngayon kung sino ang dapat paniwalaan, ang salita ng Diyos o Next tayo question. mga speaker. Okay, tama. Agree ako siya, no? Dapat paniwalaan ang salita ng Diyos. Pero, sabi sa 1 John chapter 9 verse 12, nabasa mo ba yun o hindi? Okay, according sa ating role, kung ano lang yung ipinahayag, yun lamang po ang sa first stand, yun lamang po ang ating Okay, sige. so Sige, maybe sa sige. pangalawang Next Pastor, question. pwede mo yung itanong. Okay, next Next question. question to, Pastor Wimpy. Okay. Sa Luke chapter 18 verse 20-30, naiintindihan mo ba yung sinasabi ni Jesus diyan? Yes. Yung age to come? Wait lang, bro. Yes naman. Okay, Darating na proceed. panahon yun kasi nga ang konteksto kasi noon si apostol na Pedro nagpahayag na Panginoon, kami po iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Kaya ang naging katugunan ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng assurance si Pedro. No, basahin natin ulit sa 18. Binigyan niya ng assurance, sabi dito, Jesus replied, I assure you. Assurance to. Next question. Okay. Okay, next question. Nabasa mo ba sa Luke chapter 18 verse 20-30 in this age? Iba yung konteksto nun. Iba yung konteksto sa 30. Sa 30 talaga yung buhay na walang hanggan na ibibigay niya yung buhay na walang hanggan sa panahong darating yung buhay na walang hanggan. Diyan sa 28:30 ng 18. Yan ang konteksto na inilaban ko sa yung sinabi na natanggap mo na yung buhay na walang hanggan. According sa iyo Next kanina. Okay. Next question. Uulitin ko ha, makinig ka mabuti. Yes. Sa Luke chapter 18 verse 20-30, nabasa mo ba ang in this age, yes or no? Okay. Katulad ng ginawa mo kanina, pinabasa mo, Objection. basahin mo at Time stop. yes. Okay, ano yung objection ng Categorical? ating affirmative? Categorical? Okay. So merong categorical dito, bro. Yes or no? Sasagot ka na ba, bro? Or magka-counter? Okay, hindi ko nabasa yung talata na yan. Kaya sabi ko, Mr. Moderator, katulad ng ginawa niya kaganina, basahin niya rin, katulad ng ginawa niya sa akin na pinabasa sa akin. Basahin Okay. mo. Babasahin Okay. ko ha. Wait lang ha. Wait lang mga bro. So ganito, Pastor Wimpy, merong konting clarification dito Okay. sa kung pwede ba daw basahin. Paki-confirm mo na, Pastor Wimpy, kung babasahin mo. Ako magbabasa. Babasahin ko Okay. para sa kanya. Okay. Okay. Babasahin ko ha sa Luke chapter Pero 18. time mo, wait lang, Pastor Wimpy. Time mo to ha. I-on ko to. Time Sige. ko. Okay. Luke chapter 18 verse 20-30 ha. Babasahin ko. Anong talata? Pastor Wimpy? Binigay mo Luke chapter 18 verse 28-30. Babasahin ko okay. ha. Okay. And Peter said to him, we left all we have followed. I tell you the truth. Jesus said to them, no one has left home or his wife, brothers, or parents, or children for the sake of this kingdom will receive many times much in this age. Oh, di ibig sabihin. Okay. Okay. You mean yung sa talata ko pa rin? Ang tanong mo, akala ko sa 23. Bro, Wait lang. Time stop na. Mr. Moderator, Time stop muna. Wait lang kayong dalawa ha. So Pastor Wimpy, binasa mo yung talata, bro. Pero bro, lagyan mo ng tanong, bro. Yun na nga, magtatanong na nga ako. Ang kanina kasi, Yeah. Mr. Moderator, So, objection muna. Sige, bro. Ang Negative. pagkasabi Sige, niya bro. kasi kaganina, nabasa ko naman ba yung 1823? Kaya pinabasa ko. Di ba sabi mo 1823 ng Luke? Hindi. 1830? Sabi ko, yung mismo sa'yo, yung 8. Yes, Luke, meron okay. yung ibibigay na dyan. Okay, yung wait lang mga bro. yung- Wait lang yung- mga bro. Huwag kayong mag-usap, bro. Ganito. Sorry, Huwag kayong mag-usap ha. Okay. So, balik tayo sa tanong at sagot. So gusto kong si Pastor Wimpy gumawa ng tanong doon sa premise na binasa niya kasi time mo yun, Pastor Wimpy. Ang gawin mo na lang talaga, bro, magtanong ka.
Tapos ito namang si John Ray, sumagot doon sa tanong. So, Pastor Wimpy, magtanong ka, bro. Okay, doon sa Luke chapter, kanina binigay mo, sa Luke chapter 18, verse 28 to 30. Okay. Nabasa ko in this age. Kung nabasa ko in this age, tungkol to sa buhay na walang hanggan, so pwede pala magkaroon ng kaligtasan. Magtanong po, hindi magpahayag. Excuse me, ask. Wait lang, Objection, moderator. Time stop muna. Sige. Wag mo nang sasapaw kasi Yes. Okay. Okay. So, bro, John Ray, buuin mo muna yung tanong niya. I think nagtatanong siya. Okay, Pastor Moderator. Sige. Pastor Wimpy, tuloy, bro. Okay, kung nabasa ko ngayon dito sa Luke na sinasabi mo, Luke 18, 20 to 30, in this age, tungkol sa kaligtasan, eternal life. So, ibig pala sabihin, sabi ni Pedro mismo, pwede magkaroon ng buhay na walang hanggan sa panahon nila, sa present time na yan, hindi lang sa next age. Yes or no? Hindi po, mali po yung unawa kasi ang pagkasabi dyan will be repaid many times over in this life. Yung dito sa mundo, babayaran yung pagsunod nila sa Panginoong Jesucristo. Pero ang pangakong buhay na walang hanggan, yun po sa in the world to come pa po sa darating na panahon. Pero yung bayad dito sa lupa, yun po yung basta sa Tagalog. Next question. Uulitin ko yung tanong. Sinabi mo, in the age to come, tama. Bago dumating in the age to come, sinabi doon, in this age, you shall have eternal life. Tanong, kung sinabi ni Pedro, sa oras, sa panahon nila, maniwala kay Jesus, pwede magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, maniwala ko, pwede magkaroon ng walang hanggan. Magkakaroon ba ng walang hanggan? Ayon sa talata na ito, yes or no? Hindi po kasi karoon ng pagkasabi na in this age, Objection. we'll have eternal. Hindi po karoon ng pagkasabi doon. Time stop muna. Merong objection sa affirmative. Ano, bro? Categorical yun. Yes or no? Yes or no? Hindi po muna sasagatong mission ng yes or no, Mr. Moderator, kasi mali po ang binigay niya na so, konteksto. Bro, wait lang, bro. So, since hindi mo ito sasagutin, bro, mag-next question tayo agad. Walang paliwanag to. Kasi categorical to eh. So, Pastor Wimpy. Okay, pasok, bro. Okay, next question. Uulitin ko last question ko dito sa iyo. Tapos tatanong sa ibang question. Naniniwala ka ba na nasa Luke chapter 18 verse 20 to 30 nandoon lang in this age? Yes or no? Yes, nandoon ang in this age. Puro yung in this age, hindi po doon yung buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay na walang hanggan, in the new and the world to come pa nga. Sa darating na panahon pa. Hindi po sa new age. Yun sa in this age, yun yung repay sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo. Yun po ang konteksto noon. Okay, next question. Next question. Yung panahon natin, in this age or next to come? Yes or no? Yung panahon natin, yung panahon kasalukuyan. Pero wala pa dyan ang buhay na walang hanggan. Kasi nga, malinaw po ang sabi ng Panginoong Jesucristo na yung buhay na walang hanggan ibibigay in the world to come pa, sa darating na panahon pa. At kaya, sa kay Pedro, sa pangangaral ni Apostol Pedro, malinaw po ang kanyang pangangaral, salvation is coming. Coming pa yung salvation. Sa Pedro ang sinabihan doon. Sabi ni San Pedro, the salvation is coming. Next question. To be revealed in the last time. Question. Sabi sa talata, in this age. So kung in this age, sa panahon ko, naniwala ko kay Jesus, may buhay akong walang hanggan? Yes or no? Hindi. Kasi yung pagkasabing in this age, yung in this age, yun pong ibibigay na ibabayad sa iyo ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya. Then, in the age to come, yung the new world to come, yun po doon po ang buhay na walang hanggan. Pastor Wimpy, hindi po yung sa age na to, hindi doon ibibigay ang buhay. Sa age na to, meron repay. Sabi nga dito, repay many times. But in the world to come, eternal life. Okay, next question. Doon sa Romans chapter 10, verse 6. Yes. Naintindihan mo ba ano ba ang konteksto sa susunod ng mga talata na sinasabi ni Pablo dito? Naintindihan mo ba, yes or no? Lang po ang 10.6 kasi according to you, hindi ko na po i-contextualize, no? Kasi according kasi sa iyo, aakyat ka na sa langit, galing sa iyong puso. Pero dito, malinaw po sa Romans 10.6 na do not say in your heart. Kasi ikaw, nagsabi ka sa iyong heart, sabi mo from your heart, aakyat ka talaga ng langit. Pero sabi dito, do not say in your heart that who will ascend into heaven. Next question. That is to bring Christ down. Last 15 seconds. Okay, naintindihan mo ba yung konteksto ng Romans chapter 10, verse 6? Yes or no? Yes naman. Wala nga naman hindi ko kung Romans 10.6 lang. Dahil yan, alam mo kasi Pastor Wimpy, yung Romans 10.6, hinango yan sa Isaiah 14:13-14. Ang nagsabi po kasi niyan si Satan. No, na from his heart, he will ascend into heaven. Kaya ipinagbawal yan ng Diyos na magsabi ka rin ng ganyan kasi kay Satan po yan na pananalita. Isaiah 14:13-14. Next question. Seconds lang ba, Brother Rasha? Seconds lang? 20 seconds. Wala na, hindi naabot. Hindi naabot. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate.
first cross at first stand. Ayan. At shoutout muna sa lahat ng nasa live sa Debaters Convention, sa Punto por Punto, at sa ano pa yung nag-streaming ngayon dito sa loob ng ating Zoom, no? At yung topic pala na pinag-uusapan natin ay yung ating OSAS o Once Save, Always Save. Siyempre, yung ating affirmative, si Pastor Wimpitan. At negative naman si Bro John Ray ng Catholic. At Bro Wimpy, 10 minutes para sa yung rebuttal, bro. Your time start now, bro. Okay. Okay, wait Okay. Alam mo, halatang-halatang hindi mo naintindihan yung sinasabi mo eh. Hindi ka na hindi mo alam yung topic na pinag-uusapan natin, OSAS, pero hindi mo mapaliwanag. So, kitang-kita na hindi mo talaga naiintindihan ano ang konteksto. Tinatanong kita anong konteksto, hindi mo maintindihan. Unang-una, kasi nga hindi ka pumasok sa premise ko, pero okay na rin 'yun para magandang talakayan. Hindi ka pumasok eh. Pero itong mga talata mo, iisa-isahin kong puputulin to na papatunayan ko na sa Biblia na ito ay OSAS, okay? Okay. Punta tayo sa una sa 1 John, tama ba? Yung sabi mo testimony, di ba? Okay. Lalagay ko rito, wait. Agree ako sa iyo na mas kahit naman ako tinuturo ko mas paniwalaan yung Biblia, hindi ako yung Biblia, hindi ako. 1 John 5:9, ikaw mismo nagsabi na assured mo, mas paniwala natin ang Biblia. Tama, pinutol mo talata, maganda talata. Verse 10, whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe has made him out to be a liar because they have not believed the testimony God has given to His Son. Ano ibig sabihin? Lahat ng naniwala ay maliligtas. Abang hindi naniwala ay sinungaling, na hindi naniniwala si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Punta tayo sa verse 11. Tingnan natin. Pinuputol niyo yung talata eh. Ano sabi ba dito? And this is the testimony. God has given us eternal life. Kaligtasan ngayon, Brad. Yan ang mahirap sa inyo. Puputulin yung talata. Ang tawag diyan, chap. Ang tawag diyan, ICGC. ICGC. Bakit IC? Mata. Sa mata mo, sariling paligid mo ang interpretation. Hindi exodus, exegesis. Kinukuha mo yung sinasabi ng author, pinutol mo. Diyan pa lang, putol na. Paano mawala kaligtasan? Sinabi na nga sa Biblia, di ba? In this life, God has given us eternal life. Ngayong present, putol na. Sa Luke chapter 18, verse 30, na utal-utal ka na. Ang linaw sinabi, in this life, ikaw mismo nagsabi, naka-record, yan ay buhay na walang hanggan. Sa'yo, sabi mo, hindi, sa future pa, sa next life to come. Sinabi ni Pedro, in this life. Kaya lahat ng naniwala kay Jesus, may kaligtasan na dito sa buhay na to. Bakit? Dahil sa kabilang buhay, sasabihin sa katotohanan, sasabihin kaligtasan, unfair sa mga taong naniwala. Panginoon, ang daya mo naniwala ko sa lupa, ito dito naniwala, ligtas mo. Yun ang justice ng Diyos. Kaya ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon. Sa lupa, binibigay ang kaligtasan din sa kabilang buhay. Kaya ikaw, hindi ka maliligtas sa mga ginagawa mo. Dahil ang gawa mo, gumagawa ka na mabuti. Bakit? Nagbabayad ka ng kasalanan mo. Sino ba nagbayad ng kasalanan? Di ba si Jesus? Walang relihiyon na pinako sa krus ng Kalbaryo si Jesus. Okay. Iba. Sabi mo dito, sa Romans 10:6, tinatanong siya anong konteksto. Alam mo yung konteksto ng Romans chapter 10? Pinapakita ni Pablo yung mga Hudyo. Kasi yung mga hintil, nagyayabang sila. Uy, kami, ligtas kami. Kayo, di pala, mga Hudyo pala. Kami, ligtas kami. Kayo hindi, mga hintil, mga pagano kayo. Kung babasahin mo sa verse 9, anong sabi ni Pablo? He who confess that Jesus Christ is God will be saved. Bakit ganun? Ba't sabi ni Pablo? Huwag niyo sabihin ligtas kayo. Alam mo bakit? Maraming sa mga Hudyo talaga ay fake. Tulad ng panahon ngayon, maraming nagsisiwa pero fake. Meron naman sincere pero walang kaligtasan dahil hindi na kilala si Jesus. Putol na. Philippians 2:12. Anong sabi sa Philippians 2:12? Pinutol mo uli yung talata. Ang sabi ron, hindi lang work out your salvation. Ang sabi ron, it is God who works in you. Ang Diyos ang gumagawa, hindi ikaw ng kaligtasan mo, siya ang gumagawa. Through Christ Jesus.
Kita mo na? Mali interpretation mo. Ang kaligtasan, hindi nasa labas, nasa loob, Brad. Ano ka? Bibigyan ng kaligtasan nasa labas? Paano ka maliligtas? Kaya nga pag tinanggap mo si Jesus bilang Diyos mo, tagapagligtas, papasok ang Espiritu ni Jesus sa puso sa buhay mo. Yun ang kaligtasan. Hindi ang tao papasok sa loob ng isang simbahan para maligtas. Kahit pumasok ang simbahan namin, hindi mo tinanggap ang lubos na kapatawan ng kaligtasan ni Jesus, hindi ka maliligtas. Ang kaligtasan, sabi ni Jesus, maniwala sa akin. Revelation chapter 3 verse 20. I stand at the door and knock on your heart. Whoever opens the door, I will come in. Kaya kung pasin mo sa New Testament or Old Testament, walang sinabi ang Diyos, ligtas ka na. Kailangan magsimba ka doon sa templo para hindi mawala kaligtasan mo. Wala. Ang mga disipulo, saan naligtas? Sa labas Hindi man sa labas simbahan o sa templo. Hindi nyo naiintindihan. Kung ikaw naniniwala ka sa mga gawa mo, sakripisyo mo, maliligtas ka, lagot ka na. Dahil sabi sa Biblia, sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan mo ay kamatayan. Kaya ka nagbabayad Para maligtas ka, hindi Ang babayaran mo, kasalanan mo. Kung babayaran mo kasalanan mo, paano ka maliligtas? Ito pa, Matthew 15, widely misinterpreted. Context. Anong sabi ni Jesus? No one is good. Why you tell me that I am good? Only my Father is good. May lumapat isang mayaman, sabi niya, Lord, how can I have eternal life? Sabi ni Jesus Christ, do you follow the commandments? Yes, I follow the commandments. Then come, follow me. Ito ang clue. Bakit kung magsunod ng lalaki na yun sa 10 commandments, ligtas na, ba't kailangan pa sabi ni Jesus, come and follow me? Pag sinabi ni Jesus sa Bible, nandoon ka, come and follow me, ibig sabihin, maliwala ka sa akin. Ba't umalis yung mayaman? Ibig sabihin, sa ligtas. Good works. Kaya nga, babasa amin yung konteksto, sabi ron, yung works ay hindi makakaligtas. Sa context nila, Matthew 15 na yun. Kaya out of context, yung nagturo sa'yo, hindi marunong sa Biblia. Sorry, Brad. Kahit ako dati, lumpo ako dyan, hindi ko alam. Kaya nag-aral ako ng seminary, Brad. Inimbestigahan ko yun for 7 years. Nag-aral ako ng homiletics. Doon ko na nalaman, ganun pala interpretation. Tanong ko sa iyo ngayon, kung maliligtas sa kabutihan mo, ba't pa namatay si Jesus para sa kasalanan mo? Sino nagbayad? Ikaw, si Jesus. Sige nga. Sabi ni Jesus, John 8:24, if you die with your sin, if you do not believe me, you will die in your sins. Walang kabayaran Last 3 minutes. Walang kabayaran ng ating kasalanan, Brad. Walang-wala. Kung alam ng Diyos, kahit yung bayaran ng ating kasalanan, hindi dapat mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Isipin niyo yun. Ang mga tao nagsasabi, babayaran ng kasalanan ko, nagyayabang Uy, babayaran ko. Pagpunta mo sa langit, Panginoon nagtayo ko ng simbahan, kaya ako niligtas mo. Alako, walang ganun, Brad. Kaya nga ang kaligtasan ay biyaya. Ang kaligtasan ay walang partisipasyon ng tao. Diyos nagbibigay. Wala kang binalik. Walang kontribusyon. Wala kang partisipasyon. Ibinigay lang sa'yo ang tanong, tatanggapin mo ba? Nung bumaba si Jesus sa lupa, may sinabi ba sa Biblia, bago ko ipadala ang aking anak, kailangan gumawa kayo ng mabuti, magsakripisyo, mag-fasting, pumunta ng church, bago ko ipadala si Jesus? Wala Sa Old Testament, si Eva at Adan, nung nilikha sila, pero bang sinabi ng Diyos sa kanila, para ma-maintain yung kaligtasan nyo, hindi mo wala kailangan, gumawa kayo mabuti, sakripisyo, magtanim kayo mabuti. Kundi, mawala kaligtasan. Ang kaligtasan hindi base sa mga gawa ng tao. Ang kaligtasan ay libre. Ang kaligtasan ay base sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam mo, kung alam lang Diyos na kaya natin bayaran ating kasalanan, hindi dapat siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw gagawa ng sariling kaligtasan mo, langit ka, hindi ka makakit Babayaran mo, batas ng Diyos, sabi niya. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan mo. Paano mabayaran? Hindi tatanggap ng Diyos ang kabutihan sakripisyo. Pagpunta ng simba, pagbasa ng Biblia, pag-serve, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Ang kabayaran si Jesus. Agad hindi mo tinanggap kabayaran ni Jesus, hindi ka mapunta ng langit. Lahat ng mga mo, Brad, ay putol-putol na, Brad. Hindi mo talaga naiintindihan. Yung sa isa, nahuli ka. Huling-huli. In this age. Yung isa rin, huling-huli ka. Hindi mo binasa yung kasunod ng Philippians 2:13. Last 1 minute. 2:13. Hindi workout. Workout nga, pero may kasunod. It is God who works in you. Kaya ang salvation, hindi sa labas, sa loob. Patay tayo, salvation nasa labas. Nasa loob ang kapatawaran, ikaw pinapatawad. Sa'yo binibigay ang kaligtasan, nasa loob mo.
John 5:24. Ano sabi ni Jesus Christ? He who believes my word, yet he dies, he shall live. He has passed from death to life. Kaya kami yung mga naniniwala kay Kristo, bilang Diyos kabaligtas, pag namatay kami, may paghuhukom, pero ang paghuhukom nun, rewards, hindi judgment na condemnation. Dahil sa Romans, sabi sa Romans 8:1, there is no condemnation. Alam mo, Brad, suggestion ko, maglabas ka ng talata na ang kaligtasan mawawala. Ako magsasabi sa iyo, Brad, 100% from Old and New Testament, wala kang magbasa, ni isa na naniniwala na walang kaligtasan. Mamaya, may atomic bomb question ako itatanong sa iyo. Doon mapapatunayan ang kaligtasan ay hindi mawawala. Okay, yun lang. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At syempre, para di mawala yung ating init, proceed tayo agad sa ating pagtatanong. 7 minutes ito. Bro John Ray ng Catholic, your Yes, time bro. start now, bro. Okay, Pastor Wimpy, sabi mo agree ka na hindi ka dapat paniwalaan. Totoo ba 'yon o hindi? Siyempre, tao lang ako, kaya nga ang lagi pinapangaral ko, huwag niyo paniwalaan ang Biblia. Dahil ang pinapangaral ko Biblia, ako nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin wala akong credibility. Pastor ako eh. Okay. Okay Next na ba? question. Okay, next question. Dahil agree, sabi mo hindi ka talaga paniwalaan, lahat ng sinabi mo wala nang dapat paniwalaan doon. Uulitin ko. Sinabi ko, huwag akong paniwalaan sa katotohanan. Ang Biblia ang paniniwalaan nyo. Dahil ang Biblia ang pinapangaral ko ay totoo. Suriin nyo. So hindi ko ibig sabihin wala akong credibility. So nasaan doon ang patunay mo na ang kaligtasan nawawala? Wala. Hindi. Sabi mo Next ba lahat question. ba ng dahil sinabi mo na hindi ka dapat talaga paniwalaan, huwag kang paniwalaan. Lahat ng sinabi mo ngayon hindi na dapat paniwalaan 'yon. Alam mo, Brad, malayo ka na sa topic. Sasagutin ko yan. Uulitin ko. Kahit ako sasabihin ko, huwag niyo paniwalaan dahil hindi ako perfect. Pero yung pinapangaral totoo. So sa Biblia kayo maniwala. So hindi ibig sabihin, hindi ako nagsasabi ng totoo. Kaya tanong ko ulit sa'yo, nasaan doon ang ano mo na patunay na Objection Next Mr. question. Moderator. Time stop, time Objection stop. muna. Hindi siya pwedeng magtanong, magsagot lang siya, tanong daw niya sa akin. objection, moderator? Okay, nakuha ko. Counter objection nyo mo, Pastor Wimpy. Counter. Hindi ako nagsasalita. Sinasagot ko yung tanong niya. So, yun. Okay. So ganito, I think yung tanong niya kanina, part yun ng sagot niya. So, Bro John Ray, tuloy ka Okay. sa tanong mo, bro. Okay, next question. Sabi mo lahat ng maniniwala ay maliligtas, tama? Yes, 100%. Okay, ito bang paniniwala na ito ba yung pananampalataya? Siyempre, hindi lang pag sinabi pa ng batalaya, very big. Kailangan faith in Jesus. Faith sa tamang Jesus. Kung ang paniniwala mo ay maling Jesus, impyerno. Okay, yung nanampalataya sa Matthew 7:21, naligtas o hindi? Yung naniniwala, alam mo ba't hindi naniligtas yun? Dahil good works, wag mo putulin talata. Sabi sa Mateo 7:23, the will of my Father what? Anong will ng Father? Sa context, John 6:40 is to believe. Yun ang will ng Ama. Kaya at Jesus maliwala. Dahil sa Matthew chapter 7, akala nila sa mabubuting gawa, maliligtas sila, kaya nga sabi ni Jesus, Next question. Hindi ko kayo kilala. Next question. Ang tanong ko, yun bang mga nanampalataya sa Mateo 7:21, naligtas ba yun o hindi? Hindi sila naligtas. Okay, salamat. Hindi lang hindi sila naligtas 20 seconds yan, sige. dahil gumagawa, akala nila sa mabubuting gawa nila, maliligtas kaya. Kaya sabi ni Jesus, curse are you, evildoers, dahil hindi sila naniniwala kay Jesus. At yung sabi sa baba sa 7:23, sabi ron, ang will ng Father is to believe, hindi sila naniniwala. Kaya lahat ng mga taong naniniwala sa tama Jesus ay Next question. Okay, sinabi mo kanina, hindi sila naligtas kasi gumawa sila ng good works. Tama ba yung narinig namin o hindi? Tama. Basahin natin kung ang ginawa doon hindi good works, kung masama ang ginawa nila, aminin mo nagkamali ka. Hindi ako nagkamali. Time Ikaw stop. nagkamali. Time Mr. stop. Moderator, basahin natin, Mr. Moderator. Time stop muna, bro. Ganito, bro. At pasensya na, hindi ko din na sa amin kasi talaga, bro, hindi namin ginagrant yung ganun na kung mabasa bla bla bla. Okay. Para Mr. hindi tayo Moderator. tumagal, bro. Okay. So, tuloy-tuloy tayo sa pagtanong, bro. Meron ka pang 4 minutes and 5 seconds, bro. Okay. Tuloy, bro. Pastor Wimpy, nagsasabi ka ba ng totoo na doon sa Matthew 7:21 hanggang 23, hindi sila naligtas dahil sa masamang gawa o sa mabuting gawa? Sa alin sa dalawa? Hindi nga sila naligtas sa mabuting gawa. Dahil akala nila ang mabuting gawa nila maliligtas. Dahil sabi sa
Mateo 7:21, sabi rito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom, but only he who does the will of my Father. Context, John 6:40, the will of the Father is to believe in the Son. Hindi sila naniniwala. Next question. Pwede mo bang basahin sa amin yung 23? Yung whole ng 23. Babasahin ko. Then I tell them plainly, I never knew you. Away from me, evildoers. Bakit? Dahil akala nila, sa mga good works sila, maliligtas sila. Ang Diyos ni tumatanggap ng good works para sa kaligtasan. Kaya nga namatay si Jesus eh. Kung tatanggapin ng Diyos ang kaligtasan sa good works, dapat di na mamatay si Jesus. Mag-isip-isip kayo. Anong sinabi doon? Next question. Evildoers o good doers? Uulitin ko, evildoers. Bakit evildoers? Dahil akala nila yung good works sila ay makakaligtas. Kaya sabi ni Jesus, kaya nga sabi sa Isaiah, di ba? Yung mga mabubuting gawa nyo ay maduming basahan para sa hindi kayo maliligtas diyan. Kailan maniwala kayo? Kaya nga sabi sa verse 21, di ba? The will of the Next Father question. is to believe. Okay, dito tayo sa Luke, no? Klaruhin natin tong Luke 18:30. Kasi sabi mo, ibinigay sa present time. Basahin natin sa magandang balita, Pastor, para mas lalong maintindihan natin, no? At ng mga nanonood. Sabi ni Pedro dito sa 30, Luke 18:30, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito at sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Kailan ibibigay ang buhay na walang hanggan according sa magandang balita ng Biblia? Sa panahong darating, sa panahong kasalukuyan. Nabasa mo na, di ba? Dalawa sinabi. Sa kasalukuyan, now, sa panahon ngayon, in this time, in the age to come, may mga naniwala sa future, paano yan? Konta ka lang sa paniniwala mo. Dapat ito na ngayon ko na naosas. Ibig kong sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, double standard? Uulitin ko, hindi double standard. Ayon sa talata, ikaw mismo nagbasa, lubawas sa bunganga, marami nakarinig sa panahon nating ito. Ano ba ito sa panahon nating ito? Kung naniwala ako sa panahon nating ito, maliligtas ako, hindi. Sabi sa Biblia, oo. Ikaw lang sasabi, hindi. Sino sa grammar, Pastor. Sa grammar, okay na ba? Sa grammar, pag may tuldok, stop na ba doon o continue pa? Brother, nag-aral ako ng Greek and Hebrew. Ang Greek and Hebrew, walang grammar, walang period, walang... Dali lang, bro. Time stop. May nadinig ako. Anong objection natin negative? Ang tanong ko, Mr. Moderator, hindi ako nagtanong sa kanya kung may grammar, may nag-aral ba siya ng Greek o Hebrew. According kasi dito, after nang tatanggap siya ng panahong ito, may tuldok. Stop na. At sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Ba't mo pinag-isa? Okay. So anong objection mo, bro? Kasi hindi siya naging responsive sa tanong ko, Mr. Moderator. According sa grammar, pag may tuldok ba, continuous pa ba yun? Okay na. So, Pastor Wimpy, counter objection, bro. Okay, ang counter ko, mismo lumabas sa bunganga niya, yung period. Kaya nga, pinapaliwalo ko sa kanya, nag-aral ako ng Greek and Hebrew. Ang Greek and Hebrew, walang tuldok, walang capital, walang small letter. Walang kinalaman doon. Ang kinalaman doon yung konteksto. Okay. Pastor Wimpy, yan na yung sagot mo, di ba? Okay. So bro, John Ray. Okay. Tanong ka, bro. So ibig mong sabihin, mali ang mga scholar na nag-translate niyan, naglagay niyan, ikaw ang tama. Paano nga maging mali, Brad? Isa ko sa mga scholar. Pumasok ka sa Luke chapter 18, ikaw mismo nagsabi sa bunganga mo, sa panahon natin, o kung sa panahon natin, ibig sabihin, sa panahon natin, pwede ka maligtas. Klaro. Okay. So, next question. Last 1 minute. According sa ating Panginoong Jesucristo, if you want eternal life, obey my commandments. Pag hindi ka mag-obey sa kanyang commandments, manampalataya ka lang, maliligtas ka, magkakaroon ka ba ng buhay ng walang hanggan o hindi? Yung sinasabi mo, hindi, mali ang paniniwala mo. Yung sinasabi mo sa John chapter 15, obey commandments, alam mo, hindi ibig sabihin ni Jesus, yung 10 commandments ang obey mo. Ang ibig sabihin ni Jesus, maniwala ka muna bago ka sumunod. Dahil ang context, if you love me, you obey me. Hindi sinabi, if you want to get saved, you love me. If you want to get saved, you obey me. Hindi. Next question. Okay. Ang question ko, Matthew 19:17, hindi sa John. In Matthew 19:17, sabi ng Panginoong Jesucristo, nung tanong siya, why do you ask me about this? This is good. Jesus replied, if you want eternal life, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, obey my commandments. Ito ang tanong ko ngayon sa iyo. Kung manampalataya ka lang, hindi ka mag-obey sa Kanya, magkakaroon ka ba ng buhay na walang hanggan? Time na. Okay, so dyan natatapos ang ating 7 minutes na pagtatanong at dako tayo sa
Negative stand naman rebuttal ito ni Brother Junri. 10 minutes, bro. Your Okay, time start salamat. now. Rebuttal. Okay, mga kapuntos, tapos na po ang debatehang ito, ang talakayan pala. No, friendly debate lang naman to. Kasi inamin na ni Pastor Wimpy na hindi siya dapat paniwalaan. Ano pa bang saysay ng pagsagot mo, Pastor Wimpy, at pagpapahayag dyan kung hindi ka dapat paniwalaan? Ano ba ang dapat paniwalaan ng Biblia? No? At mga kapuntos, klaruhin natin yung mga puntos niya. Una natin yung wala daw maliligtas. Ang manampalataya mailigtas daw. Kaya naitanong natin yung Mateo 7:21 hanggang 23. Kasi sabi doon, hindi lahat ng nanampalataya maliligtas. Tapos sinabi niya, dinagdagan niya, hindi daw naligtas yung mga manampalataya na yun dahil ang ginawa daw nila ay good works. Basahin nga natin kung good works ba ang ginawa doon sa 23. No? Good works daw, kaya daw hindi naligtas kasi gumawa ng good works. O basahin natin sa 7:23. Kung good works ba ang dahilan kaya sila hindi naligtas. Kaya pinabasa natin, ang nabasa doon, evildoers ito. Paboritong Biblia ni Pastor Wimpy. Sa 23, ano ang sabi dito sa 23? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Hindi po good workers. Nako po, Pastor Wimpy, parang ikaw yata ang hindi nakaintindi sa binabasa mo. Yung evildoers, ginagawa mong good workers. So, at saka inamin niya na ang nananampalataya nga sila pero hindi sila naligtas. So, ibig sabihin, mali yung una mong pahayag na ang lahat ng mananampalataya maliligtas. Mali ang pahayag mo. Tama yung una mong sinabi na hindi ka dapat paniwalaan. No? At yung sa Romans 10:6 na nirefute niya, no? Ang aking ginamit na talata sa Romans 10:6 na sabi dito, but the righteousness that is faith, do not say in your heart, who will ascend into heaven. Tapos kinuntis niya, binasa niya ang 9. Yung 5. Sa 9 daw, sabi dito sa 9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, God raised from the dead, you will be saved. But the problem, Pastor, ang sabi mo kanina, yung kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, past, future, and present. Ibig sabihin, sabi dito sa 9, that if you confess, ba't ka pa magko-confess? No? Nasa yung pananampalataya kung na-save ka na pala ni Kristo dun sa cross. So, baliktad ngayon ang iyong pagkaunawa. Actually, ang konteksto talaga nitong John 10:6 nasa Isaiah 14:13-14. Bakit ayaw ng Panginoon na magsabi ka sa iyong puso na aakyat ka sa langit? Dahil pananalita yan ng demonyo. So if you do the same thing na magsabi ka sa iyong puso na aakyat ka sa langit, nilalako mo ang pananalita ng demonyo. Ito Isaiah 14:13-14. Ito po ang sabi ng Panginoong Diyos kay Satanas. You said in your heart, ang nagsalita dito ang Diyos kay Satanas. You said in your heart, I will ascend to heaven. Yan, pananalita po yan ng demonyo. I will raise my throne above the stars of God. I will set enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Kapalaluan niya ng demonyo, Pastor Wimpy. Kaya nga sinabi dito ni Apostol Pablo, ang unawa talaga niyan, huwag kang magsabi sa iyong puso. Bakit? Kapalaluan yan ng demonyo. Basahin natin uli. But the righteousness that is by faith, sabi ni San Pablo, do not say in your heart, who will ascend into heaven? Ang problema kasi, ikaw mismo, inamin mo. Sabi galing sa iyong puso, na ikaw ay aakyat sa langit. Kumukontra ka talaga sa salita ng Diyos. At tama lang yung sinabi mo na agree ka na hindi ka dapat paniwalaan. Sabi mo pa dito, ang kaligtasan ay di nawawala. Hindi nawawala ang kaligtasan. Basahin natin ang Hebrews 6:4-6 kung hindi ba mawawala. Kung ano ba ang meron sa mga taong ito. Hebrews 6 sa salita ng Diyos Biblia. Hebrews 6:4-6. Ito po ang sabi. Hebrews 6:4-6. Ito po ang sabi. Upang hindi natin niya sa talikuran sapagkat ay, mali yata yung talata. 6:4-6. Dito sa na yun sa Hebrews. Dito sa Hebrews 6:4-6 mga kapuntos. Tingnan natin kung hindi ba nawawala ang kaligtasan. No? 6:4-6. Ito. Sapagkat paano pang panunumbalikin
upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati na naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang na sa tumanggap ng Espiritu Santo. Yan, may Espiritu Santo na, Pastor Wimpy. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin pa upang magsisi sapagkat muli nilang ipinako sa krus na at inilalantad at sa kahiyan ang anak ng Diyos. Diyan, hindi ba mawawala kaligtasan? Nawala. Itong mga tao to nakalasap na ng salita ng Diyos. O sa unang Korinto 3, kung hindi ba mawawala, ano sabi dito? Unang Korinto 1 Corinthians 3, no? Yan. 1 Corinthians 3:16 and 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos na naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? 16 sa 17. Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo na yan. Paparusahan ng Diyos. Tapos sabihin mo, hindi mawawala ang kaligtasan. Ano ba ang parusa na yan? O, basahin natin sa Hebrews 10. Hebrews 10, 26 to 27. Saan ba ang parusa? Sa mga nagkasalang muli. O, 26, 27. Kung hindi ba mawawala ang kaligtasan? 26. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, yan nakatanggap na ng katotohanan, wala nang handog na maialhay pa para sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa kaaway ng Diyos. Kita niyo? Kapag natanggap mo ng katotohanan at nagpakasala kang muli, sabi ni Apostol Pablo, wala ka nang ibang hihintayin, hindi na kaligtasan, kundi ang nagniningas na apoy na natutupok sa kaaway ng Diyos. Bakit mawala talaga ang kaligtasan? Paano mong sabing hindi mawala? Isabi dito niya, nalang naman nagsinungaling si Apostol Pablo dito. O, kapag nagkasala kang muli, hindi ka talaga masisave. Bakit? According sa Panginoong Jesucristo, 1 John 3:8, ang nagkasalang muli, nagiging sa kay Diablo. O 3:8 ng unang Juan. 1 John 3:8. Mas 3 minutes. Ang nagpapatuloy, ilang minuto, Mr. Moderator? 2 minutes na lang, bro, 2 minutes, and 22 seconds. Okay. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Oh. Hindi ba nawala yung ano mo kapag nagkasala ka muli, ang kasalanan naging Diablo ka na? Saan ba ipupunta ang Diablo? Sa langit? Hindi Sa langit ba sa Diablo? O Revelation 12:9, saan ba ang Diablo ilalagay? Sa Panginoong Jesucristo. Revelation 12:9. 12:9 ng Revelations. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Nagkakasala ka, nagiging Diablo ka. Saan tinapon? Sa impyerno, hindi sa langit. Tapos sasabihin mong hindi nawawala ang kaligtasan? Nawawala. Kapag nagkasala tayo muli, nawawala. Kaya nga walang once saved, always saved na paniniwala mo dito sa lupa. Bakit? Subject po tayo sa pagsubok. No? Kapag nakapasa ka sa pagsubok, doon pa lamang po ibibigay ang putong ng buhay, yung crown of life, yung eternal life, after death pa po, pag nakapasa ka sa pagsubok. Revelations 2:10. Doon pa lang po matatanggap yan. No? Basahin natin dito mga kapuntos, no? Para malaman ninyo. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. May pagsubok talaga sa ating buhay. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw, manatili ka hanggang wakas, hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng kuruna ng buhay. Doon pa lang yan ibibigay ng Diyos. Kaya nga sabi na doon sa 18:32 ay 18:30 ng Luke, eternal life, ibibigay niya yung eternal life sa panahong darating. Kailan yung panahong darating ngayon? After sa yung pagsubok, sa yung pananampalataya hanggang wakas yun. Ibibigay niya ang putong ng buhay. Kaya nga sabi niya sa Matthew 10:22, kapuputan kayo ng sanlibutan, ngunit ang mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas.
Kaya wala pa po ngayon ang kaligtasan. Naligtas na po tayo sa cross. Yes, sa kalagayan po. Hindi po sa ganap na kaligtasan. Dahil ang ganap na kaligtasan, according to St. John sa kanyang vision, sa langit pa po. Revelation 12:10. Ang ganap na kaligtasan na sa langit. According kay San Pablo. Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. At dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes ito, Pastor Wimpy. Paki-unmute, bro. Pastor Wimpy. Nakamute ka, bro, ha? Ayun, medyo computer ka. So, 7 minutes, bro. Tanong, bro. Okay, tanong. Di ba sabi mo kanina sa, alam ko yung verse din, Matthew 25:13, di ba? Kailangan mag-persevere ka bago, bago ka maligtas. Mr. Moderator, time stop. Hindi po okay. Matthew 25:13 ang sinabi ko. Okay. Okay, so ganito. Battle to. Tuloy lang yung pagtatanong, bro. At Bro Wimpy, tanong ka, bro. Di ba rebuttal to kahit anything goes? Basta Yes. Okay. So any ganito. So kahit yung tanong ay Ang hindi counter swak. objection muna Mr. Moderator, counter objection Yes, lang po. Yes, Hindi bro. ko naman po sinabi na hindi ko siya pwedeng patanungin kahit ano. Ang sinabi niya kasi, sinabi ko daw na Matthew 25:13. Kaya sinabi ko, hindi Matthew 25:13. Counter objection. Yes. Nagigets ko. So ano muna, gusto ko munang pakinggan si Wimpy, bro Wimpy. Hindi ko sabi niya. Sabi ko, ang sinasabi niya na talata, sa tingin ko, ay sure ako, baka doon sa 24:13. Kasi yun ang sinasabi niya eh. Hindi na niya makatalata. Yes. So ganito, bro John Ray. Ipadaan ko yung tanong talaga, bro. Kahit so doon ka na lang sa sagot, bro. Mag-counter object ka pagkatapos ng magtanong. So, bro, Wimpitan, pasok mo yung tanong mo, bro. Okay, tanong ko sa iyo. 'Di ba, sabi mo kailangan maghirap ka sa mag-persevere para maligtas ka? Yun ang pagkaintindi ko, tama ba? Yes or no? Yun po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo kay St. John at isinulat po ni St. John sa 2:10 ng Revelations. At kapag nalampasan po natin ang pagsubok, hindi mo itinakwil ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok, doon pa lang po ibibigay ang putong ng buhay or crown of life. Sure ka yun ang sinabi ni Jesus na kailangan paghirapan mo yung kaligtasan mo para maligtas ka? Yes or no? Sobra pa sa sure po kasi binasa nga natin, hindi ko naman ni-recite lang. Binasa ko ito 10. Basahin natin uli. Sobra pa sa sure. Revelations 2:10, anong sinabi? Huwag kang matakot sa pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok, magdurusa kayo sa loob ng 10 araw, manatili ka tapat hanggang kamatayan at bibigyan ka ng putong ng buhay. Babasahin ko sa iyo ha. Itong sabi ni Jesus. Revelation chapter 12 verse 11. And they Mr. Moderator, objection. Time stop. Okay, anong objection natin, bro? Merong may twisting, no? Ang sinabi ko po na binasa ko 2:10, hindi 12:11. 2:10 ng Revelations. Counter objection. Okay. So, counter objection mo na, Pastor Wimpy. Rebuttal to. Yes, bro. So, ganito. Mr. Moderator, interpolation po ito, hindi pa rebuttal. Yes. Tama. So, ganito, bro, John Ray, ha? Yes, bro. So, kahit anong tanong niya dyan, bro, kahit sa palagay mo ay parang fallacy siya. So pwede mo siyang i-object mamaya. Pero ipadaan ko muna itong tanong na ito, bro. Ha? Okay. Sige. Pastor Wimpy, tuloy mo yung tanong mo, bro. Papaliwanag ko muna. Ikaw mismo nagsabi, kailangan maghirap ka sa paniniwala mo, tumindig ka bago ka maligtas. Okay. Itong sabi ni Jesus, Revelation chapter 12 verse 11. And they overcame by the blood of the Lamb. Anong ibig sabihin? Kay Kristo sila nag-overcome, hindi sa sarili mo. So, ang tanong, sino nag-overcome para sa'yo? Si Jesus o sarili mo? Yes or no? Okay, sabi dito, sa 11, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo. Ang mga ito sa kanilang sarili. Ang sila tayo, kapag nilabanan natin ang dyablo, tayo ang nagtatagumpay. By the grace, by the help of our Almighty God, no, yung kaniyang gift of persevere na ibibigay sa iyo, pagpanghawakan mo yan. Next question. Uulitin ko tanong. Ikaw mismo nagsabi, kailangan manatili ka sa paniniwala mo, maghirap ka bago ka maligtas. Itong sabi ni Jesus, Revelation chapter 12 verse 11,
Then they overcame by the blood of the Lamb. Tanong, sino ang nag-overcome, nag-persevere para sa'yo? Ikaw o si Jesus? Yes, dun sa kamatayan sa krus. Yun Objection. yun yung sinabi ko sa yung Time stop. kaligtasan sa kalagayan. Time stop mo na, bro. Objection, Pastor Wimpy. Categorically, ikaw o si Jesus? Okay, Okay, so according may dito categorical dito, bro. Okay, bro. Ikaw o si Jesus. So, sasagot ka ba sa categorical, bro? Or ano tayo? Next question. Dalawa kasi ang sagot ko dyan, Mr. Moderator. Yung na-overcome Oy. natin, tayo yun. Pero yung nagtubo sa atin sa... Yes, bro. I-on ko yung time mo, bro. Bro, wait lang ha. 20 seconds, yes. i-on ko yung time mo. Ito yung sagot mo. Sige, pasok, bro. Sagot, bro, John Ray. Okay, ang maging sagot ko kasi ang sulat kasi dito sa Tagalog, nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo. Tayo yun, hindi ang Kristo yun. Sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, yun yung sa krus. No? Na tinubos tayo ng Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Na panghawakan natin ngayon, yung buhay na walang hanggan. Pero yung ganap na kaligtasan na matatamo na bibigay niya, yun tayo, ang labanan ng Diablo. Tanong ko ulit, sino bang nibigay ng ganap na kaligtasan sa'yo? Ikaw o si Jesus? Ang Diyos nga. Ang Diyos. Pero ang sabi niya, if you want eternal life, obey my commandments. Kaya may kondisyon. Uulitin ko tanong. Next question. Ulitin ko tanong ha. Pakinggan mabuti. Sabi mo kanina, kailangan maghirap ka, magsakripisyo ka bago mailigtas. Ibig sabihin mo kasi, perseverance. Ang ibig sabihin ng perseverance sa Bible, sa context ng Bible ay overcome. And sabi rito, ni Jesus, they overcome Him by the blood of the Lamb. Sino nag-overcome sa'yo? Ikaw o si Jesus? Okay, magbibigay lang muna ako ng kunting siguro basahin mo muna sa Biblia na yung perseverance is overcome. Objection? Time stop. Oh. Ano objection, Pastor Rippy? Categorically, sinabi ko, ikaw o si SD sumasagot ng categorical. Okay, so another, ano to bro? Categorical bro. Ikaw o si Jesus? Yes. Hindi ko sasagutin kasi ang pagkasabi niya kasi, sa Bible daw, ang perseverance ay overcome. So next question tayo dyan bro. Pastor kaya hindi ko sasagutin, Mr. Okay, Madrid, kasi mali ang premise niya. Papasok tayo sa talata mo ha. Okay. Sige, Pastor Wimpy. Okay. 3 minutes bro. Tanong. Mateo 7:22. Babasahin ko. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles. Good works to, bad works? Bad works. According sa 23, bad works. Alangan naman maniwala ako sa iyo, sa Panginoong Kristo na nagsabi sa 23, evil doers. Kaya hindi ka dapat paniwala kasi sabi mo, hindi ka dapat paniwalaan, sinabi mo na yan. Next question. Uulitin ko yung tanong. Tanong ko ay objection, moderator? Okay, time stop mo na. Objection, Pastor Wimpy. Pagsasabi, wag nagdi-distract. Okay, so ano muna tayo, Bro John Ray ha? Pastor Wimpy. Okay. Tuloy ka muna. Pakinggan mabuti, John Ray. Sabi sa verse 22, babasahin ko sa iyo, Mateo 7:22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles. Good works or bad works? Bad works yan kasi yung mga miracle na yan, according to Matthew 24:24, may Panginoong Kristo rin na nagsabi, gagawa ng kababalagan ng demonyo. Kaya evil works yan, hindi yan good works. Iba yan sa good works na pinapagawa ng Diyos. Matthew 24:24, ang demonyo gumagawa rin ng mga milagro. Sabi diyan, gumawa sila ng mga himala sa pangalan ni Jesus. So, good works or bad works? Ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Kristo, kaya nga hindi nagustuhan, hindi sila pinapasok. Gamit nila ang pangalan ng Panginoong Kristo. Pero yung gawain ng demonyo, Matthew 24:24, gumagawa ng mga kababalaghan. Kaya sa 23, sabi ng Panginoong Kristo, lumayas kayo mga evildoers, hindi good workers. So ibig sabihin, ibig sabihin, itong mga taong ito ay mga peke. Peke. Kaya nga hindi tinanggap sa langit. Sabi nga ng Panginoong Kristo sa 23, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo mga evildoers. Kaya nga sabi nun. Okay. Next question. Anong ibig sabihin ng Matthew chapter 1 verse 21? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only
but only he who does the will of my Father in heaven. Ano yung will ng Diyos? Will ng Ama rito? Tinutukoy. Anong will to? Anong kalooban nito? Ang sagot nasa 1:40, sabi ng Panginoong Jesucristo, manampalataya, sabi ng 71, manampalataya sa kanyang anak para magkaroon ng ayun ang will ng Father. Nasa 6:40, manampalataya sa kanyang anak. Pero again, yung pananampalataya, hindi yan pananampalataya lamang. Dahil sa sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 10:17, if you want eternal life, obey my commandments. Next 1 John question. 5:3. Okay, next question. Sa Hebrews chapter 6 verse 4. Sabi mo, 'di ba, nakalasap sila ng kaligtasan. Yes. Nabasa mo ba yung sa sa Hebrews chapter 6 na sin that leads to death? Nabasa mo ba 'yon? Anong talata yan? Yan, chapter 16. 16. Oh, Anong sorry. tanong mo dyan? Hindi 16, chapter 6. Chapter 6. Anong tanong Nabasa mo? mo ba yung sin that leads to death? Nabasa mo ba 'yon? Sin leads to death. Yes naman. Sapagkat Time. Okay. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate. At syempre, dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito ang ating negative, Brother John Reed ng Catholic bro. Bilang negative bro, 5 minutes para sa yung final conclusion. Your time start now. Okay, salamat. So mga kapuntos, again, basahin natin muli, no? Ang sinabi ni Apostol Juan, if we receive the testimony of man, the testimony of God is greater, for it is God who gave testimony. At agree naman si Apostol Wimpy na hindi siya dapat paniwalaan. So wala na pong saysay ano pa man ang kanyang sabihin ngayon. Dahil alam niyo mga kapuntos, from cover to cover, there's no such thing once saved, always saved. No? Basahin natin no, ang talata, sabi na po ng Panginoong Jesucristo, Matthew 28:18-20, ano ang kanyang naging tugon sa mga Apostol Pedro, ano ang kanyang, ang Panginoong Hesus pala, ang kanyang sabi sa mga apostol, no? Sa Matthew 28:19-20, ito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, turuan ang lahat ng tao sa lahat ng iniutos niya. Lahat po ng utos ng Panginoon, dala-dala ng mga apostol. Then how come from the Acts of the Apostle down to the Revelation, walang nangaral ni isa na once saved, always saved? Sa hindi po nakakaalam, ang once saved, always saved doctrine, lumabas lamang po yan 16th century sa katauhan po ni John Calvin. No? Doon lamang po nag-umpisa yan at napasa po yan sa sumunod sa kanya hanggang ngayon. Pero before po 16th century, wala pong church fathers, kahit mag-research kayo sa history, walang church fathers ni isa nangaral ng once saved, always saved. Wala po. Kay John Calvin lamang po yan nag-umpisa. Ano ang sabi ni Apostol Juan sa 2:1-9 sa mga dagdag na aral? Yan ba isa Diyos? Hindi po. No? Malinaw. Even the church fathers never teach that kind of doctrine. So, ikalawang Juan 1:9, ano ang sabi dito? Ikalawang Juan 1:9, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay wala sa kanya ang Diyos. Kaya malinaw mga kapatid, yung once saved, always saved, hindi yan turo ng mga apostol. No? Wala tayong mabasa dito, kahit na cover to cover, wala. Kaninong turo yan? John Calvin, 16th century. Kaya hindi ho dapat talaga pinapaniwalaan. At agree naman po si Pastor Wimpy na hindi siya dapat paniwalaan. Sinabi naman po niya yan kaganina. At malinaw, no? Maski sa Pablo, no? Gamitin natin itong paborito ni Pastor Wimpy na talata, no? Si Pastor Wimpy, hindi naman niya na-refute yung mga ginamit kong talata. Hindi naman niya sinabi doon na, halimbawa, dito sa Romans 13:11, sabi ni Apostol Pablo, wake up from your slumber because our salvation is nearer to come. Nearer pa. Nearer pa yung salvation. Nearer pa po. Hindi pa talaga dumating sa panahon kasalukuyan. Nearer pa lamang. Sa 10:6, balikan natin yung 10:6, no? Sabi dito, but the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven? Huwag mong sabihin sa iyong puso kung sino ang aakyat sa langit. Yan ang tutulan mo, Pastor Wimpy. Hindi mo, wag mong sabihin na i-contextualize. I-contextualize mo, napakalitra po litra niyan. Wag mong sabihin sa iyong puso, ikaw nagsabi ka sa iyong puso.
Paano mo marirefute yan? Sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Luke 18 na ang buhay na walang hanggan ibibigay niya sa panahong darating, hindi sa panahong kasalukuyan. Tapos ginulo mo yung talata. No, dami mo nang sinabi, nag-aaral ka ng Hebrew, nag-aaral ka ng Greek. Hindi naman yun ang punto. Ang punto, kailan ibibigay ng Panginoong Jesucristo ang buhay na walang hanggan sa panahong darating. Ang sinasabi mo na age, according dito sa New Living Translation sa 1830, para maintindihan mo lalo, yung sinabi dito na will be repaid many times over in this life, yung sinasabi mong present time na Last 1 minute. hindi yung buhay na walang hanggan, kundi yung ibabalik ng Diyos sa pagginawa mong pagsunod sa Kanya. Bibigyan ka yung pag-iwan mo sa iyong pamilya, yan ang konteksto. Pero yung buhay na walang hanggan, in the world to come, yan ang hindi mo ma-refute. O Matthew 19:17, napakalinaw dito. Ano bang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Maniwala ka na tapos magkakaroon ka na ng buhay? Hindi. Kasi sa 19:17, if you want eternal life, obey my commandments. Tapos dito po sa Greek Greek Interlinear lang dictionary sa Bible pala, John 3:36, if you have faith Christ, you will have eternal life. But if you disobey, you will have no life. Kaya yung sinasabing eternal life na binabasa mo, conditional po 'yun. Makakamtan mo lang 'yun pag maano mo yung kanyang kondisyon na sumunod sa kanyang mga utos. Kaya doon sa Revelations 2:10, yung putong ng buhay, ibibigay ng Diyos yun after sa yung pagsubok. Salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng negative, Bro John Ree ng Catholic. At syempre, yung ating affirmative final conclusion mo, Pastor Wimpy. Paki-on yung ating mic, bro. Nakamute ka, bro, ha? Pastor Wimpy, nakamute ka, bro. At final, habang naghihintay, no, Pastor Wimpy, ito yung final conclusion ng ating affirmative sa topic na OSAS. At yan. Unmute, bro. Pa-unmute. Unmute, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Ayun, okay na. Okay, so 5 minutes, bro. Your time start now. Alam mo, litong-lito ka na eh. Alam mo, teacher ako eh. Litong-lito ka na. Hindi mo alam mga sinasabi mo. Pinagpuputol mo yung talata. John 3:36, he who believes in the Son has life, and he who does not believe the Son, the wrath of the Father is upon him. Wala sinabi doon man, gagawa ka na mabuti, conditional. Ang faith, paano naging conditional? Ang konteksto ng faith sa Bible ay hindi mo binabayaran. Wala ka pag naniwala ka, wala ka ibabalik. Maniwala ka lang, ligtas ka lang, bibigay na sa'yo. Hindi mo paghihirapan. O, sino nagturo sa iyo yan? Hindi marunong sa Biblia. O, kaya mag-aral ka sa sarili mo ng Biblia. O, sabihin mo, hindi ako dapat paniwalaan, fallacy eh. Weak yan eh. Alam mo, lagi kong sinasabi sa mga, dati pa, many years ago, sa mga youth. Sabi ko, oo, credible ako, pero still, Acts 17:11, mag-aral pa rin kayo dahil ako magkakamali. Dahil hindi ako inspired, tao lang ako. Kung anong mali ko, sabihin nyo sa akin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako credible. Sasabihin mo, hindi ako credible. Eh, ba't nandito ako ngayon? Hindi sabihin ko sa'yo, husgahan kita, hindi ka rin credible. O paano yun? Weak policy yan. Weak ang ano mo, ang argumento mo. Ito, papasok ko sa talata mo. Sa Hebrews chapter 6, nabasa mo ba yung ano, yung sa verse 1 and 2, sin that leads to death? Pinutol mo yung talata. Yung talatang sinasabi mo sa Hebrews, yung mga tao nakalasap ng Holy Spirit, blah, blah, blah. Mga unbelievers yung Brad. Ang book of Hebrews, tatlong pinag-uusapan. Jewish believers, Jewish Greek and believers, Jewish and Greek believers, and Jewish and Greek spectator. Mga taong nag-expectator lang. Pumunta si iba para manligaw, magpasikat. Yan ang mga tao na yan. Kaya nga sabi niya, sin that leads to death. Ano ibig sabihin? Hindi talaga sila naniniwala. Ano ibig sabihin, sin that leads to death? Yung mga taong hindi naniniwala, ibig sabihin, mamamatay sa kasalanan. Yan ang konteksto ng Biblia. So, see? Hindi mo alam. Ang Bible, Brad, hindi siya just lang, Brad. Pinag-aaralan ng konteksto. Ang konteksto, mahalaga kung walang konteksto. Kaya maraming kulto lumalabas ngayon. Ako, munti ko maging kulto eh. Oh, tinuro sa akin ng isang pastor ko eh. Ba, si Jesus, ang okay, ang galing mag-preach. Pero, nung pinag-aralan ko, teka, sandali lang. Bakit? Sabi sa Biblia, si Jesus kapatid niyang ama. Hindi Diyos nga. Eh sa kanya, hindi Diyos eh. O, paano yun?
Acts chapter 17 verse 11, sabi ni Pablo, patunayan yung bulaang propeta ko, pag-aralan niyo yung scriptures, patunayan niyo na mali ako. Oh, paano maging hindi ako credible? Si Pedro nang sasabi. False yan, very weak. Kaya yung sa Hebrews chapter 6, sinasabi mo, hindi mga ligtas yun. Mga spectators, mga usi-usi simbahan. Oh, hindi lang kung maniniwala o hindi. Kaya nga sabi ni, tsaka pangalawa, ang author ng Bible, hindi si Pablo. Walang nakakaalam, Brad. Oh. The author of the Bible is unknown. Kaya nga sabi ng Book of Authors, these people does not believe in Jesus Christ. That's why when they sin, there's no sin left for them. Wala nang kasalanan wala nang kasalanan sila na pwedeng mapatawad pa. Kung hindi kay Jesus lang. Kita mo na. Pinutol mo yung talata. 1 Corinthians, sabi mo kanina, chapter 3. Pinutol mo. 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Alam mo, napakagandang konteksto yan. Lahat ng mga anak Diyos, hindi na pwede mamuhay sa kasalanan. Dahil tayo ang templo, ikaw nagsabi, sabi ng Biblia. Kaya ang kaligtasan, ito ang templo, hindi simbahan, Brad. We are the temple, Brad. Hindi yung simbahan na pinapasukan. Kaya kahit pumasok ka sa simbahan, kahit sa amin, hindi ka maliligtas. Dahil ang templo ito, si Jesus pumapasok sa templo. Si Jesus pumasok sa puso ko, sa buhay ko, ako ang templo ni Jesus. Kaya nasa loob sila, nakatira sa akin. Yun ang kaligtasan, Brad. Verse 15, anong sabi doon? Yung mga anak ng Diyos, nagwala, nag-backslide. Last 1 minute. Mawawala ang blessing nila, pero ang kaligtasan hindi. 1 Corinthians chapter 3, verse 15. They will be saved. In Greek, sozo. Literal yan. Pinutol mo, hindi mo alam. Hindi mo alam talaga sinasabi mo, Brad. Oh. Tapos, ito pa. Sasabihin mo rito. Saan ba yun? Okay. Ito na ba o hindi pa? Okay. Ilan na lang. Ito pa. Yung sa Matthew, 15 ba yun? 16. Yung mayaman na yun, nung sinabi niya kay Jesus, sinusunod ko lahat ng 10 utos. Pero ang sabi ni Jesus, come and follow me. Kung ligtas siya sa pagsunod sa 10 utos, hindi na kailangan sabihin ni Jesus, maniwala ka sa akin. Ang konteksto ng come, follow me, sa Bible, it means believe in Jesus Christ. Hindi ka pwede mag-follow pag hindi ka muna naniniwala. Pag follower ka, religious ka lang. Kailangan you must believe before you follow. Kung ligtas na yung tao na mayaman na yun, bakit? Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Pastor Wimpy Tan ng Born Again versus John Ray ng Catholic sa topic na OSAS or Once Saved, Always Saved. At bago natin i-end yung ating live ngayon, gusto ko munang magbigay sila ng konting message, magpasalamat or meron silang i-advertise kanilang mga gawain. So bibigyan ko mauna na si Pastor Wimpy, bro. Pasalamat ka, bro. This is not rebuttal. At asa na, wala na akong madinig patungkol sa debate na ito. Pasasalamat lang. Pastor Wimpy, go, bro. Okay, salamat sa mga audience, lalo na nagpuyat, naging zombie ngayong gabi. Salamat din sa aking kaibigan na magandang debate, magandang exchange, no? Tapos ano nga pala, meron akong YouTube, Mr. Youth Pastor, kahit anong religion pwede rito. Ang purpose nito is tulungan ng kabataan sa mga pain, struggles nila sa buhay. May mga advices ako. At sa future, baka invite ako ng artista na believer, na born again din. At yung isa pang sa YouTube din, every Sunday may preaching ako. Tapos ipopost ko sa YouTube. Sa future, ipopost ko rin sa mga linking, mga ganyan. Kasi wala pa akong oras. Pero salamat sa platform nito. Salamat kay Brother Russia. Salamat sa lahat. At God bless all. Iyon. At syempre, yung ating brother na Catholic. Bro, salamat ka, bro. Bro Russia, maraming salamat, bro, sa pag-host ng talakayan na to. At Pastor Wimpy, unang-una, maraming salamat po sa iyo sa pagbibigay ng oportunidad na makatalakayan po kayo. At pasalamatan ko po ang aking ka-team, punto por punto. Unang-una, si Bro Jando. Siya po ang nagturo sa akin paano yung tamang saan mag-uumpisa. Si Bro Jando. Si Bro Glenn na nag-facilitate sa mga ginawa naming mock debate. Salamat, Bro Glenn, kay Bro Wendell, kay Father Darwin na nagbigay sa akin ng basbas na harapin si Bro Wimpy. At sa aking mga kasama, hindi ko na isa-isahin. Maraming salamat, pati na po sa mga nagdasal. Maraming salamat. Nawa po ay may natutunan kayo sa talakayan namin ni Pastor Wimpy. At ang talakayan po sana ito ay lalo pang magpatibay
sa inyong pananampalataya mga kapuntos, no? Nasa inyo po ang hukom kung sino ang dapat paniwalaan at hindi po kami ni Pastor Wimpy na nagdidebate lamang. Maraming salamat, Bro Rasha. Yun, Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa aming sponsor ngayon, tantra-beda.com. At syempre yung ating ka-connect na punto por punto, maraming salamat. Shout out sa inyo dyan. Alam ko maraming nanonood dyan. At Debaters Convention, gusto ko ding sana i-subscribe nyo yung aming YouTube channel dahil lahat ng debate na magaganap dito sa Debaters Convention ay mapupunta doon sa aming YouTube channel. At meron din kaming t-shirt at mug kung gusto nyong kumuha, mag-PM lang kayo sa Debaters Convention. At yun, this is Admin Rasha. Debaters Convention, we're out.